Tinawag na dilatory tactics ng Office of the Ombudsman ang petisyong inihain ni Saldico sa Korte Suprema para nila madiskaril ang investigasyon sa flood control issue. Ang passport naman ni Ko na nagpapakitang nasa Stockholm, Sweden nitong Enero, balak ipa-red flag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binahagi rin ni Remulla kung paano posibleng nakarating doon si Ko sa panayam sa issue ng bayan kahapon. At may unang balita si Joseph Morong. Ilalagay agad sa agenda ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni dating Congressman Saldico na unang iniulat ng GMA Integrated News. Nakasaad sa petisyon na gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte para hindi maipatupad ng Ombudsman ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Tinanong ang Korte Suprema kung masasaklaw ito ng inilabas na rules kamakailan ng Korte na nagbabawal sa mga fugitive na humingi ng judicial relief. Batay sa rules, kailangan nilang sumuko para maibalik ang kanilang standing sa korte. We will have to wait and see what the court or how the court acts on his petition. Batay sa apostilo notaryo sa Sweden na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Ayon sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, this is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa mga dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025. Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Saldico at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Ayon kay Remulla, plano nilang ipa-red flag ang foreign passport ni Ko. I'm leaving. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.